Magandang hapon mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 7, 2025, Friday. Patuloy na lumalakas habang lumalapit sa kalupaan si Bagyong Uwan at halos kasing laki na ito ng bansang Pilipinas. Alamin natin ang pinakabagong detalye sa bagyong ito at ang mga lugar na posibleng unang makaramdam ng hagupit ng bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ang severe tropical storm na may international name na Fung Wong ay patuloy na lumalakas habang kumikilos pa-northwestward sa Philippine Sea, hilagang silangan ng Palau. Sa kasalukuyang pagtataya, ang sentro nito ay nasa layong humigit kumulang 1,315 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Meron itong maximum sustained winds na 100 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 125 kilometers per hour at central pressure na 980 hectopascals. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Malapad ang impluwensya nito. Mula sa gitna, ang strong hanggang storm force na hangin ay umaabot hanggang 720 kilometers palabas. Kaya kahit wala pa ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, nararamdaman na ang pagaspang ng dagat sa silangang seaboards at unti-unting pagdami ng mga ulap na may dalang ulan sa silangan ng Luzon at Visayas. Kung susundan natin ang inaasahang galaw sa mga darating na oras at araw, mananatiling pa west-northwestward ang direksyon ni Fung Wong sa malaking bahagi ng forecast period. Posibleng pumasok ito sa loob ng PAR ngayong late evening o kaya bukas ng madaling araw. Kapag nakapasok, bibigyan ito ng local name na Uwan. Matapos nga itong makapasok, nakikita na tatawid ito patungong Luzon at meron ngayong malinaw na senyales na maaari itong maglandfall sa katimugan ng Isabela o hilagang bahagi ng Aurora bandang Sunday late evening o Monday early morning. Pagkatapos ng posibleng pagtama sa kalupaan, tatawid ito sa bulubunduking bahagi ng Northern Luzon at lalabas sa kanlurang dagat o West Philippine Sea sa Monday ng umaga o hapon. Mahalaga ang detalyeng ito dahil ang pagtawid sa bulubunduking hanay ng Sierra Madre at Cordillera ay magpapahina sa core. Pero bago yun, nakapaloob pa rin sa perspective na posibleng umabot o manatili ito sa napakataas na intensity habang lumalapit sa lupa. Sa usapin ng lakas, malinaw ang senyales na mabilis ang pag-igting. Nakaposisyon ang sistema sa lugar na may mataas na sea surface temperature at malalim na ocean heat content. Kung mababa ang vertical wind shear at maaliwalas ang itaas na bahagi ng atmosfera para sa outflow, mabilis na uusbong ang pagbuo ng eye wall. Dahil dito, nakikita na sa susunod na 24 hours ay maaari na itong umabot sa typhoon category. At pagsapit ng bukas ng gabi o linggo ng umaga ay maaari pang umabot sa super typhoon category. Hindi inaalis ang posibilidad na tatama ito sa kalupaan habang malapit o nasa peak lifetime intensity. Kaya kailangang umaksyon ang mga nasa posibleng landfall corridor ng mas maaga kaysa karaniwan, lalo na ang mga nasa east coast ng Luzon kung saan unang tatama ang malalakas na ulan at hangin. Sa lupa, inaasahan na magsisimulang magtaas ng wind signal sa ilang bahagi ng southern Luzon, eastern Visayas at Caraga as early as ngayong hapon o gabi bilang paghahanda sa papalapit na wind threat. Sa kasalukuyang senaryo, ang pinakamataas na posibleng antas ay wind signal number 5 na tumutukoy sa catastrophic wind impacts sa mga lugar na pinakamalapit sa eye wall at sa core wind. Kaya ang tamang oras ng pag-aayos ng bubong, pagkabit ng tie wires, pagtanggal ng maluluwag na yero at pag-secure ng mga outdoor fixtures ay ngayon at hindi bukas. Inaasahan ding magsimulang lumala ang lagay ng panahon sa linggo, November 9 habang papalapit ang sirkulasyon at maaaring maranasan ng potentially life-threatening na stormy conditions sa Lunes, November 10 at Martes, November 11, partikular sa Northern Luzon at sa piling bahagi ng Central Luzon. Sasabayan ito ng mataas na banta ng storm surge at coastal flooding lalo na sa kahabaan ng Northern Luzon at silangang baybayin ng Central at Southern Luzon, kung saan ang anyo ng dalampasigan at posibleng timing ng high tide ay pwedeng magpalala sa taas ng alon at sa pagtama ng tubig dagat sa mga mabababang barangay. Sa karagatan, hindi dapat maliitin ang paparating na kondisyon. As early as today o bukas, maaari nang magsimula ang moderate to rough seas sa northern at eastern seaboards ng Luzon at sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao.
Susunod namang aabot sa moderate to rough ang western at southern seaboards ng Luzon bukas o sa linggo. Mula linggo pataas, inaasahang titindi pa ito tungo sa hazardous hanggang extreme sea states na maaaring maklasify bilang very high o maging phenomenal seas sa ilang sitwasyon. Lalo na kung sasabay ang malakas na hangin at malalawak na fetch. Kung ikaw ay mangingisda na gumagamit ng maliit na bangkang demotor o non-motorized na sasakyang pandagat, planuhin na ang pag-uwi sa ligtas na pantalan habang maaga pa. Kung ikaw naman ay nasa logistics o passenger shipping, makipag-ugnayan sa port authorities at Coast Guard para sa posibleng kanselasyon o rerouting. Ngayon, naglabas na rin ng heavy rainfall outlook ang Pag-asa bilang paghahanda sa paparating na unos. Para bukas sa Catanduanes, kung saan posibleng umabot sa higit sa 200 millimeters ang ulan sa loob ng isang araw. Kapag ganyan ang volume, mabilis mapupuno ang maliliit na ilog at sapa at may panganib na umapaw pati ang mga kanal sa kabayanan. Ang mga komunidad sa paanan ng bundok at sa gilid ng bangin ay dapat maghanda sa preemptive evacuation kung iuutos ng LGU. Inaasahan ding aabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Albay, Camarines Sur at Camarines Norte. Ang belt ng Bicol at Eastern Visayas na ito ay mauuna sa pagtanggap ng malalakas na outer rain bands at orographic enhancement habang tumatama ang moist onshore flow sa kabundukan. Sa iba pang lugar gaya ng Samar, Biliran, Leyte, Masbate, Quezon, Marinduque, Romblon, Aurora, Quirino, Isabela at Cagayan, maaaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ulan. Hindi ito kasing tindi ng core rain, ngunit sapat para magpasimula ng localized flooding. Pagsapit ng Sunday noon hanggang Monday, November 10, inaasahan mas malawak at mas mabigat ang ulan sa hilagang kalahati ng Luzon. Sa Aurora, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, nakataas ang posibilidad na umabot o lumampas sa 200 millimeters ang ulan. Sa madaling sabi, ito ang core impact window para sa mga lalawigang nasa landfall corridor at sa mountainous catchment sa likod ng coastal range. Inaasahan dito ang mabilis na pag-akyat ng level ng ilog, pag-apaw ng mga tributary at paggalaw ng lupa sa mga dalisdis. Ang mga barangay na kilala sa history ng landslide ay dapat nang maghanda ng preemptive relocation. Samantala sa Metro Manila, Quezon, Rizal, Laguna, Cavite, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan, posibleng umabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang ulan. Ito ang antas na nagdudulot ng malawakang urban flooding kung sabay-sabay ang bugso, barado ang kanal at tumama sa oras ng high tide. Sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, Aklan, Antique at Northern Samar inaasahang 50 hanggang 100 millimeters. Hindi ito dapat ipagsawalang bahala lalo na sa mga tulay na mababa at sa mga bayang mabilis bahain. Habang hindi pa tumatama ang core at habang umiiral na ang mga paunang epekto, mahalagang maunawaan ng lahat kung paano kumikilos ang ulan at hangin sa iba't ibang lokalidad, sa mga baybaying nakaharap sa silangan ng Luzon at sa mga isla ng Bicol at Eastern Visayas. Ang onshore flow at ang pag-angat ng hangin sa gilid ng bundok ang magpapalakas sa ulan. Kaya't kahit malayo ang sentro, sapat ang moisture feed para maghatid ng malalakas na bugso. Sa Central Luzon at Metro Manila, ang convergence bands at wrap-around rain ay maaaring dumaan sa maikling panahon pero malakas, lalo na kung may embedded thunderstorm cells at kung sasabay sa malakas na hangin sa itaas. Manatiling kalmado, maagap at maalam, i-share ang impormasyong ito sa pamilya at kapitbahay sa maagang kahandaan at disiplinadong pagsunod sa mga abiso, malaki ang mababawas sa pinsala at masisiguro ang kaligtasan ng komunidad habang binabantayan natin ang mabilis na paglapit ni Bagyong Uwan. Mag-ingat po tayong lahat.